Part 18, Lara. Grabe guys, kung sa Part 17 nadurog ang puso natin, sa part na ito, tila binudburan pa ng asin ng sugat. Akala natin may pag-asa na maging honest si Calix, pero eto na naman tayo, haharap sa panibagong paden ng sakit. Yung resignation letter na dapat sana'y magpapalaya kay Lara, naudlot dahil sa isang huling habilin na susubok sa katapatan at pagmamahal niya. At ang mas malala ang pag-eksena ni Brianna na tila nagmamay-ari na sa posisyon at sa atensyon ni Calix. Samahan ninyo ako sa yugtong ito dahil dito natin makikita kung paano pilit na tinatayo ni Lara ang pader sa kanyang puso kahit ang mismong taong mahal niya ang pilit itong ginigiba. Hanggang saan ang tiis ng isang assistant na tila naging biktima na lang ng mga papel na ginagampanan sa buhay. At totoo nga bang diamond necklace ang kapalit ng pagiging assistant ni Brianna? Tara, tunghayan natin. Tumunog ang cellphone ni Lara. Isang notification ng incoming video call mula kay Jessa. Mabilis niyang pinunasan ng mga mata, inayos ang buhok at pinilit magpinta ng ngiti sa labi bago pindutin ang accept. Bes, kamusta ka na? Balita namin na ospital ka. Bati agad ni Jessa na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Okay lang, kasi nungaling ang sagot niya, pilit pinapakalma ang tinig. Sus, palagi ka namang okay kahit hindi. Ano na nga ba yung title ng series? It's okay not to be okay? Minsan, hindi masamang umamin o magsabi na hindi ka okay. Sa 5 taong pagiging magkaibigan natin, palagi kang okay. Dami mong alam. Bes, okay lang ako. Huminga na malalim si Jessa bago magsalita. Para bang nag-iingat sa ibabalita. Lara, huwag ka sanang mabibigla pero narinig at nakita ng 2 mata ko. Si Brianna ang pumalit muna sa yobi ng assistant ni Calix. Pansamantala lang naman siguro habang nagpapagaling ka. Parang may biglang kumurot sa puso niya. Ramdam niya ang biglang init ng mukha niya at ang paninikip ng dibdib. Parang umuusok ang ilong niya sa inis. Ngunit sa halip na magalit ng hayagan, napabuntong hininga lang siya at pinilit ngumiti. Ganun ba? Mahina niyang tugon. Mabuti naman pala. At least may tumutulong sa CEO natin. Di ka nagsiselos? Hindi, Jessa. Alam mo naman kung ano ang real score sa amin ni Calix. Wala akong karapatang magselos. Bakit? Kailan ba ng karapatan para magselos? Feelings yun, hindi napipigil. Bes, masyadong komplikado ang napasukan kong kasunduan. Kapag may time, ikukwento ko sa'yo. Teka lang, eto, padaan sa harap ko. Itatapat kong video para makita mo. Anitong itinutok ang video kina Calix at Brianna bago pa niya maawat. Malinaw ang kuha ng video mula sa di kalayuan pero sapat para makita ng malinaw ang bawat detalye. Masayang nag-uusap ang dalawa at lalo pang umigting ang kurot sa puso niya. Kitang-kita niyang pahampas-hampas pa sa braso ni Calix si Brianna habang tumatawa. Ramdam niyang nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang phone. May nararamdaman siyang selos at sakit na parang tinutusok ang puso niya. Kung bubuksan ang dibdib niya, malamang gutay-gutay na ang kanyang puso. Napapikit siya, pilit huminga ng malalim. Lara, huwag ka nang magpakatanga. Wala ka sa posisyon para magselos. Pero kahit ilang beses pa niyang ulitin yon sa isip niya, parang mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Pero sa loob-loob niya, masakit ang katotohanan yon. Tama lang ang nangyayari. Magre-resign na siya. Mainam at may kapalit na siya kaagad. Bes, hay nako, huwag kang mag-alala. Sa GC maraming inis kay Brianna. Mang-aagaw. Feeling may babalikan, sarap kalbuhin. Gusto mo ba ikulong natin sa CR? Sabihin mo lang. Tutulungan ka ng grupo kong Mega Power Girls. Ani Jessa. Bes, tigilan mo na ang pagtatayo ng kulto. Mega Power Girls ka dyan. Baka makarating sa HR yan. 3 pa lang kaming miyembro. Ikaw ang pang-4 kasi masyado kang busy sa boss mo. Kaya di ka namin maaya sa mga lakad. Sige na. Baka may makahuli sa'yong gumagamit ng cellphone na hindi related sa trabaho. Masibak ka pa. Wait lang. Basta, nandito kami ng Mega Power Girls para sa'yo ha. Bale, 4 tayo. Ako, ikaw, si Missy at Rain. Alam mo na kung anong misyon. Ano? Ang makapag-asawa ng CEO. Mission accomplished ka na. Kami na lang 3. Idol ka namin. Hay nako, be careful what you wish for. Bakit? Di ka ba masaya? Bigla siyang napatanong sa sarili. Masaya nga ba siya? Para siyang nasa roller coaster ride mula nang makasal at pumirma ng kontrata sa CEO. Ganun ba ang pag-ibig? Kasama ba talaga ang sakit?
O sige na, baka may makahuli pa sa'yo dyan. Bye! Ani ang umiwas at ibinaba na ang tawag. Pagkarating ni Calix kinagabihan, diretso itong kumatok sa pintuan ng kwarto ni Lara. Lara, gising ka pa? Tawag nito bago dahan-dahan bumukas ang pinto. Agad siyang tumayo. May tinatago siya sa likod. Ang resignation letter na ilang oras niya nang hawak. Kamusta ka na? Masayang bungad ni Calix. Pumasok pa ito at naupo sa gilid ng kama. Tila walang kamalay-malay sa bigat ng iniisip niya. Kanina ang saya sa opisina. May mga bago tayong deals na papasok. Malamang masaya ang lalaki dahil si Brian ang assistant nito. Nakasama nito ang first love buong araw. Tuloy-tuloy ang kwento nito at siya naman halos hindi makasingit. Ilang beses niya nang naisip na ito na ang tiyempo pero laging nauudlo tuwing makikita niya ang ngiti nito. Huminga siya ng malalim. It's now or never, Lara. Hindi na mauulit na papabayaan kita. Kapag may problema o kailangan ka, akong una mong lalapitan. Anitong ginagap ang kanyang palad. Binawi niya ang kamay. May gusto sana akong sabihin. Ako rin may sasabihin sa'yo. Bago pa niya maibigay ang resignation letter, may inilabas si Calix mula sa bulsa at iniabot sa kanya. Isang maliit na kahon na may keychain at susi. Susi ng kotse. Para di ka na mahirapan sa biyahe kapag aalis ka. A reward for my hardworking assistant. Nakangiting sabi nito. Napatingin lang siya sa susi. Hindi alam kung matutuwa o maiiyak. Kotse? Aalis na nga siya eh. Wala siyang planong gamitin yon at lalo lang siyang nabigatan sa dibdib. Pinilit niyang ngumiti, kinuha ang susi at nagpasalamat. Pero sa isip niya malinaw na ang plano. Bukas ilalapag niya ang resignation letter sa mesa nito. Basta tapos na sila. Anong sasabihin mo? Wala. Nakalimutan ko na. Ani ang binuntutan ng tawa. Kinabukasan, maaga pa lang nasa opisina na si Lara. Hindi siya sumabay kay Calix. Hawak-hawak niya ang folder na naglalaman ng resignation letter. Mariin ang kapit niya rito na para bang yun lang ang tanging paraan para makawala sa bigat na dinadala niya. Tahimik ang paligid nang pumasok siya sa opisina ni Calix. Lumapit siya sa mesa, handa nang ilapag ang papel. Pero bago pa to maibaba sa ibabaw ng desk, nag-vibrate ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen, tumatawag si Lolo Matias. Agad sinagot ni Lara ang tawag mula kay Lolo Matias. Lolo, kamusta po? Tanong niyang medyo nag-aalala. Ilang araw niya itong sinusubukan kontakin. Lara, mahina at mabagal ang tinig ng matanda. Pasensya na po kung ngayon ako nakatawag. Nabasa ko ang pangangamusta mo. Lolo, nasan po kayo? Pupuntahan ko po kayo. May gusto po akong sabihin? Apo, makinig kang mabuti. Sa'yo ko lang to sasabihin. Huwag mo na lang munang mabanggit sa kanila at ayokong mag-alala sila, lalo na si Calix. Kumabog ang dibdib niya. May sakit ako sa puso. Kasalukuyan akong lumalaban, huwag kang mag-alala. At ginagawa ko lahat para mabuhay, pagpapatuloy ng matanda. Natigilan siya. Lolo Matias, bakit di po kayo nagsabi agad? Pupuntahan ko po kayo. Huwag mo na akong alalahanin, Apo. Pero may hiling ako sa'yo na sana pagbigyan mo. Hindi ko sigurado kung magiging matagumpay ang operasyon. Kaya ayoko mang sabihin ngunit baka ito na ang aking huling habilin. Lolo Matias, huwag po kayo magsasalita ng ganyan. Bakit po hindi natin sabihin sa kanila para maipagamot kayo sa pinakamahusay na doktor at ospital? Hindi na. Ayokong makaabala. Lara, makinig ka. Pinagkatiwala ko sa iyong kumpanyang pinaghirapan kong itayo dahil naniniwala ko sa pag-ibig mo sa apo ko. Pag-ibig na kayang lagpasan ng anumang pagsubok. Tila sinakmal ang puso niya. Si Calix, mahirap yan pakisamahan. Palagi siyang may wall sa ibang tao. Pero kapag minahal ka niya, tapat at wagas. Ibinilin ko siya sa'yo. Kailangan ka ni Calix? Tulungan mo siya hanggang sa abot na makakaya mo. Huwag mo siyang iiwan. Di siya agad nakasagot. Tumigil ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Mariin pa rin ang kapit sa folder na may lamang resignation letter. Kanina lang handa na siyang tapusin lahat. Pero ngayon ibang uri ng bigat ang sumiksik sa dibdib niya. Di lang para sa sarili niya kung hindi, para sa matandang nagtiwala sa kanya mula umpisa at ngayon nagpapahayag ng huling habilin. Muli siyang nalito sa tamang gawin. Lolo Matias? Mahina niyang tugon. Sige po, magpagaling po kayo agad. Ako pong bahala kay Calix. Tutulungan ko po siya. Ipagdarasal ko po kayo. Maraming salamat, Lara.
Aasahan ko ang pangako mo. Kapag magaling na ako, ikaw ang una kong tatawagan. At sa halip ilapag ang resignation letter, dahan-dahan niya tong sinilid muli sa bag. Kung titigil siya sa pagmamahal sa CEO, baka yun ang solusyon para hindi na siya masaktan at mahirapan. Kaya lang siya nasasaktan ay dahil mahal niya ito. Ngunit ang tanong kung paano niya gagawin, natuturuan ba ang puso? Pagbalik ni Galik sa opisina mula sa meeting, nasalubong niya sa hallway si Luther na dadalo din sa meeting. Niyaya niya to sa conference room. Napaaga silang masyado kaya't wala pang tao. Bro, bati ni Luther sabay abot ng isang kape. Kamusta ang puso mo? Napakunot ang noo ni Calix. Anong ibig mong sabihin? Eh di yung puso mo na parang laging nasa gera, biro nito. Di siya agad sumagot, bagkos nagtanggal lang ng coat at umupo. Tahimik ang buhay ko kaya tigilan mo ko, malamig niyang tugon. Tatahimik talaga. Biruin mo dalawang nagagandahang babae ang kasama mo? Komendat si Luther. Eh sino bang nakakalamang? Lara is just an assistant. Si Brianna ang first love ko. Nakaramay ko na nag-iisa ako. Kung hindi dahil sa kanya nawalan na ako ng pag-asa. So si Brianna ang pinagsiselos mo? O si Lara? Tiyak may selosang nagaganap sa pagitan nila. Huwag kang manhid. Baka may nasasaktan ka na. Napatingin siya. Biglang tumigil sa pagtatype sa laptop. Titiyakin kong magkakaroon siya at ang kanyang pamilya na magandang buhay. Pwede ba tigilan mo ko? Kalalaki mong tao, chismoso ka. Napahalakak si Luther bago sa meryosong mukha. Sige nga, Calix. Hypothetical lang. Kung sakaling sabay nalunod si Brianna at Lara, sinong ililigtas mo? Di nagtagal ang sagot niya. Si Lara, ani ang sigurado. Bagyang lumaki ang mata ni Luther. Oh, at bakit? Umayos ng upo si Calix, saka naglitanya na para bang business proposal ang sinasabi. Madaming dahilan. Dahil kung mawala siya, mawawala rin ng 50% shares na mapupunta lang sa charity. Dahil kailangan ko siya para mabigyan ako ng anak. Dahil maaasahan siya sa trabaho at pinapaganyang buhay ko. Umangat ang kilay ni Luther. Wow, ang dami mong dahilan. Nanahimik siya sandali bago nagpatuloy. Ganon talaga, Luther. May mga taong kailangan mo dahil sa papel na ginagampanan nila sa buhay mo. Bahagyang umisi si Luther pero may halong pagtataka. Paano kung mawala na lahat ng dahilan na yan? Wala nang shares, wala nang usapang anak, wala na ring posisyon sa opisina. Will you still let her stay by your side? Di agad sumagot si Calix. Bakit ba interesado ka sa assistant ko? Anyway, uulitin ko sa'yo para hindi mo nakakulitin. Lara is just an assistant. No more, no less. Mula sa bahagyang nakabukas na pintuan ng opisina, naniga si Lara nang marinig ang buong pahayag ni Calix. Bawat salita ay parang matalim na espada na dahan-dahan bumabaon sa dibdib niya. Nakuyom niya ang kamao, pinipigilang tumulo ang luha. Huminga siya ng malalim at kumatok bago pumasok, tila walang naririnig. Kakayanin niya ito hanggang sa gumaling si Lolo Matias. Ready na ang presentation. Eto, let me know kung may gusto kang baguhin. Ani ang lumapit at tinanguan si Luther na biglang tila lumubog sa kinaupuan. Nag-ayos siya ng ilang papeles sa mesa, pilit iniiwas ang tingin kay Calix. Ramdam niya ang matalim pero tahimik na obserbasyon nito habang naglalakad siya papunta sa gilid para ilapag ang mga handout sa mesa. Lara, tumitig si Calix sa kanya. Bahagyang seryoso ang mukha. Kanina ka pa ba? Narinig mo bang usapan namin ni Luther? Diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Oo, maikli niyang tugon. At wala namang bago sa mga narinig ko. Bakit mo tinatanong? Nanahimik si Calix sa sinabi ni Lara. I hope you don't misunderstand what you heard. Alam ko naman, ang katotohanan ng nadinig ko kaya't lubos kong nauunawaan. Huwag kang mag-alala. Tila may sasabihin pa ang boss ngunit nagdatingan na ang mga kasama nila sa meeting. Umupo si Lara sa kabilang dulo ng mahabang mesa, malayo kay Calix kesa sa dati. Sana itong nasa tabi niya. Nakahanda palagi ang laptop at mga dokumento, ngunit ngayon nasa pagitan nila ang dalawang executive na tila naging pader ng distansya. Habang nagsasalita si Calix sa harap, binigay niya ang mga kailangan nitong file papunta sa katabing executive para ito na ang mag-abot sa CEO. Walang direktang eye contact, walang tipid ng ngiti, wala man lang bahid ng dating magaan nilang samahan. Lara, please, pwede bang ilabas mo yung chart sa screen? Tanong ni Calix. Yes, sir.
Walang pagbabago ang boses niya, formal at walang lambing. Pinakita niyang chart sa screen at agad bumalik sa tahimik na pagsusulat ng minutes. Focus siya sa pagkuha ng minutes na wala siyang nakaligtaan. Kahit yata paghinga ng mga nagsasalita, kaya niyang isulat. Napansin niyo na iba sa mesa, lalo na si Luther, na tahimik lang pero palihim na sumusulyap sa kanilang dalawa ng CEO. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, ang pader na inlagay niya, tila hindi magigiba. Parang napapansin to ni Calix. Sinandya niyang iparamdam na ang ginagawa niya ay trabaho lamang. Sa huling bahagi ng meeting, tinawag siya ng boss. Lara, can you stay after this? Samagot siyang walang tingin. Kung tungkol sa trabaho, of course. Neutral na ekspresyon na nakita niya sa mukha nito. Naging abala ang boss sa pakikipag-usap sa ibang directors, kaya minabuti niyang mauna na. Paglabas ng boardroom, mabilis tinungo niyang hallway. Hawak pa ang folder at hindi na lumingon. Ngunit bago siya makalayo, isang malakas na kamay ang pumigil sa braso niya. Lara, wait! Mahina, pero mariing sabi ni Calix. Sir, madami pa po akong gagawin. Hindi na to tungkol sa trabaho. Putol nito at saka marahang hinila siya papalapit sa isang sulok malayo sa mata ng iba. May kakaibang lambing sa boses nito na matagal niyang hindi naririnig. Kanina, ba't parang iniiwasan mo ko? Galit ka ba? Anitong masyadong nakadikit ang mukha sa kanya. Pinigil niyang pag-ikot ng mga mata. Pilit pinapanatili ang pader sa pagitan nila. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ginagawa ko lang trabaho ng buong husay kagaya ng dati bilang assistant. Ani ang diniin ang huling salita. Ngunit mas lumapit si Calix. Halos magkadikit na ang kanilang mukha. Ang dating matikas itong tindig na palitan ng lambing na nakakayanig sa depensa ni Lara. Kung may nasabi man akong nakasakit sa'yo, I did not mean it that way. Bulong nito. Halos pagsusuma mo. Alam mo naman, ayokong mawala ka. Mahalaga ka sa buhay ko. Anitong nakahawak sa braso niya. Napasinghap siya. Sandaling bumagsak ang pader na itinayo niya pero bago pa tuluyang bumigay, pilit niyang ibinalik ang depensa. Hindi siya dapat maging marupok. Alam mo ang feelings ko sa'yo. Pinaglaruan mo na nga. Hayaan mo na lang na maglagay ako ng distansya kasi aaminin ko nahihirapan na ako. Pero wag kang mag-alala. Hindi naman kita iiwan sa ere. Marunong akong tumupad sa pangako. Malamig niyang sagot. Ngunit may bahagyang panginginig ang boses niya. Saglit na natahimik si Calix. Nakatitig sa kanya. Para bang sinusubukan basahin ang damdamin niya. Just stay, Lara. Kahit anong mangyari, please. Nakaramdam siya ng panganib. Ang paraan ng pagbigkas ito ng peace ay parang humihila sa kanya, pabalik sa lugar na pilit niya ng tinatakasan. Paano nga ba mag-unlove ng tao? Bago pa siya magsalita, biglang bumukas ang pintuan sa dulo ng hallway. Lara, Calix! Tawag ni Brianna na may kasamang matamis ng ngiti. Sabay silang napalingon. Nakasuot ito ng body-hugging dress na parang idinisenyo para lalo nitong ipakita ang bawat kurba. Perpekto ang makeup, maayos ang buhok at dalang isang folder na tila prop lang para may dahilang lumapit. Oh, nandito pala kayo. Ngumiti si Brianna pero ramdam ang kumpiyansa. Sa bawat hakbang niya papalapit. Calix, may tatanong ako sa iyo tungkol sa marketing campaign. Are you free? Pasensya ka na't medyo nangangapa pa ako. Malambing pa sa pusang naglalampong na sabi ng babae. Agad siyang binitawan ni Calix at tumikim. Sure. Let's go to my office. Mula sa gilid, tahimik ng si Lara. Pinipilit maging walang reaksyon. Pero ramdam niya ang pagsisikip ng dibdib nang makita kung paano nagliwanag ang mukha ni Calix habang naglalakad kasama si Brianna. Oh, Lara! Lumingon si Brianna. May bahagyang kistap sa mata at nakahawak na sa braso ng CEO. Pahiram muna kay Calix, ha? Parang kutsilyong marahang tumutusok sa kanya ang bawat salita. Pero nakapagtatakang gusto niya ang nararamdamang sakit. Tila mas lalong tumitibay ang pader na itiniyo niya kanina. Walang problema. Magalang niyang sagot sabay talikod para tuluyan ng umalis. Pagbalik niya sa desk, diretso lang siya sa computer. Nilapag ang folder sa gilid, pinuksan ang screen at nagsimulang mag-type na parang walang nangyari. Walang bakas ng emosyon sa mukha kahit ang puso'y duguan. Buo na ang kanyang desisyon. Lalayo na siya kay Calix. Hindi na siya magpapadala sa damdamin. Biglang sumulpot sa Jessa. Nakayoko para di masyadong mapansin ng iba pero puno ng excitement ang boses.
Bes, may latest chika ako. Napalingon siya. Walang ganong interes sa tono pero nakikinig. Ano na naman yan? Kapag ikaw napahamak sa pagiging chismosa mo. Lumapit si Jessa at halos pabulong pero puno ng gigil. Sumasagap lang ako at hindi ako ang pinagmumura ng chismis. Sus, ganun din yon. Ikaw lang naman ang kinukwentuhan ko kasi huli ka sa balita. Ano na namang balita yan, Aber? Grabe si Brianna. Pinagkakalat sa ibang department na binigyan siya ni Calix ng diamond necklace. As in, bragging level bilang pagpapakita daw ng appreciation ng boss sa pagiging assistant niya. Imagine, isang araw lang naman siyang naging assistant. Nako, grabe, nakakabaliw ang mga ganap. Kitang-kita natin ang pagkakaiba ng tunay na malasakit ni Lara sa pagiging mapagkunwari ni Brianna at si Calix mukhang nalulunod pa rin siya sa sarili niyang mga dahilan at papel na gusto niyang palabasin sa buhay niya. Pero ito ang malagang aral para sa ating lahat mga kasummer. Huwag mong hayaang katapatan mong maging dahilan para magpaabuso. Minsan ang pagbitaw sa isang bagay na alam nating toxic ay hindi kainaan. Ito ay isang matapang na hakbang para protekta ng sarili mong kapayapaan. At tandaan ang tunay na halaga mo hindi nasusukat sa mga mamahaling regalo o sa posisyong ibinibigay ng iba, kundi sa kung paano mong pinapahalaga ng sarili mo kapag wala lang nakatingin. Sa tingin nyo, gaano pa katagal tatagal si Lara sa pagiging bato sa harap ni Calix? At ano kayang magiging reaksyon ng ating CEO kapag nalaman niyang pati ang appreciation gift na binigay niya ay ginagamit na panakit ni Brianna sa iba? Huwag bibitaw dahil sigurado sasabog ang tensyon sa susunod na part. Ako po ang inyong narrator, si Miss Sandra, at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod nating kwentuhan. Ingat kayo lagi at huwag na huwag ninyong kakalimutan, mahalin ang inyong mga sarili.